Alam mo ba yung simpleng grocery lang pero para sa'yo ang bigat ng ibig sabihin? Hello mga mi, magandang araw! Nga pala si Praise at isang estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP. For today's video, samahan niyo ako na magkwento ng talambuhay, char, habang nag-grocery kami. Pero bago yon, kumain muna kami dito sa Mang Inasal kasi alas 10 na rin to ng umaga at baka matagalan kami sa pag-grocery. So para dire-diretso na rin kami. So kasama ko dito yung kapatid ko at yung anak ko at yung asawa ko yung nag-order ng pagkain para sa amin. So ayun na nga, mabalik tayo sa kwento. Char. Sa akin at sa mga kapatid ko, hindi lang talaga siya grocery, para siyang time machine. Lakas kasi nito mag-reminisce. Nabalik kasi niya yung mga alaala ng pagkabata. Char! Sa mga panahong wala kayo, pero nangarap ka. Noong mga bata pa lang kami, hindi kami kagad nakaka-experience ng mga ganitong bagay. Kasi simple lang yung buhay namin doon sa probinsya ng Mindanao. Doon kasi kami pinanganak at lumaki. So kahit papano marunong ako mag-Cebuano or magsalita ng Bisaya. Nakakaintindi at nakakapagsalita pa rin naman ako. Maayong adlaw, char. Dagdag pa yung walang permanenteng trabaho ang tatay ko noon, kaya umaasa lang kami sa tulong ng mga kapatid niya. Alam mo yung kwento ni Shubi, tsaka yung sa family niya, sobrang relate na relate ako kasi ganun ako noon. Noon ang pinagdaan namin magkakapatid, 'di ba? Natatawa na lang ako pag naaalala ko yun. Tapos may mga pagkakataon pa na dahil sa mga naging pagkakamali niya, hindi namin natatanggap yung mga bagay na dapat para sa mga anak niya or para sa aming mga anak niya. Kasi 'di ba kapag nagpapamilya ka, dapat inuuna mo yung pamilya mo. Pero sa amin noon, hindi ganun yung nangyari. Napabayaan kami, lalo na yung nanay ko at kaming magkakapatid. Hanggang sa dumating yung punto na nawala yung tatay ko at doon na mas lalo kaming nahirapan. Anim pala kaming magkakapatid, yung nanay ko hindi nakapagtapos. Wala ring stable na trabaho. Pero kahit ganun, hindi niya kami pinabayaan kung ano nung trabaho nga yung pinasok niya para lang mapakain kami. Para lang may materhan kami, kahit nagre-renta lang. Kaya nung nagkaisip ako nun, may pinangako talaga ako sa sarili ko na ayoko maranasan ulit yung naranasan ko noon. Naranasan ko yung mahiyang mangutang kasi baon na kami sa utang. Yung manghingi ka ng bigas sa kapitbahay, ay nako, para lang may maisaing kayo. Alam mo yung ganong feeling, yung gusto mong tumulong pero wala ka talagang magawa kasi bata ka pa, ganun. Ginagawa ko, nagtitinda-tinda na lang ako ng ice candy, ng mga bukayo candy sa school. Kaya maaga akong natuto or na-realize yung mga ganong bagay. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng ganito habang buhay. Middle child din kasi ako, kaya maaga akong namulat sa responsibilities dahil panganay din akong babae. Dalawa kasi kaming kapatid ko na babae. Kaya iyon, nung nakapagtrabaho ako, sobrang saya ko na po-provide or nakakapag-grocery na ako. Hanggang ngayon, kahit papano, hindi na namin nararanasan yun. Isa lang sa mga pinagpapasalamat ko, yung asawa ko din. Sobrang blessing kasi na makahanap ka ng responsableng partner. Hindi lang yung tipong bahala na bukas. At unti-unti yung mga pangarap ko noon, nagkaroon na ng kulay. Kasi kahit yung pag-aaral ko ngayon, suportado niya. Siya pa nga yung nagpupush sa akin na gawin ko yung gusto ko, saan ako masaya, gawin ko yun, ganun. So sobra talaga ako nagpapasalamat. Di man perfect, pero we'll get there. Char! We'll get Alam mo, or alam nyo, sa pamilya namin, wala talagang nakapagtapos ng college. Kung luluubin, ako pa lang. Kaya ngayon, kahit may pamilya na ako, kahit nanay na ako, pinipili ko pa ring mag-aral. Hindi man siya traditional setup, pero natuto ako. Mas lalo na nag-e-enjoy ako sa proseso. Kasi alam ko, matatapos din naman to, hindi to habang buhay. Ganito yung sitwasyon na mahirap, kailangan i-juggle lahat. Set up namin, once a week lang ang klase. Halimbawa, Monday online discussion gamit ang Microsoft Teams, Google Meet o Zoom. Tapos pag Thursday, doon binibigay yung mga activities at deadlines. Usually, 1 week ang pagitan, kaya sobrang flexible. Sobrang angkop niya para sa mga working students, mga nanay, mga taong may ibang responsibilidad sa buhay,
bahay or kahit hindi naman working students, just regular student lang, pwede kayo dito. Yung madali lang din sa akin to dahil may background na ako sa ganitong system. Hindi na ako nahirapan mag-adjust. High school kasi ako, nag-open high ako, tapos doon naman sa senior high school, nag-aral ako sa AMA, which is 50% online, 50% din is yung class discussion or yung face-to-face class. Tapos may mga kaklase din ako na iba-iba talaga yung porte nila sa trabaho. Yung iba VA, yung iba call center, yung iba office admin, yung iba HR. So, iba-iba talaga. And doon ko na-realize na lahat tayo may kanya-kanyang kwento. May kanya-kanya tayong trauma, may kanya-kanya tayong pinagdaanan, pero sa huli, dalawa lang talaga yun eh. Pwede mong gamitin yung mga pinagdaanan mo para maging dahilan para sa ikabubuti ng buhay mo. O gamitin yun para maging dahilan para sumuko ka naman. So, wag naman ganun, 'di ba? Wag ka nang sumuko basta-basta. Sayang naman yung pagkataon na binigay sa iyo ng Diyos na mabuhay, na matuto, mag-survive, ganyan. Kaya ako nag-iisip kayo na bumalik ulit sa pag-aaral, isipin nyo mabuti kung magiging worth it ba na bumalik kayo sa pag-aaral habang nagtatrabaho kayo or may mga isa-sacrifice kayo ngayon sa buhay nyo. Handa na planuhin nyo, isipin nyo mabuti, worth it ba siya sa sitwasyon na meron kayo ngayon. Kasi katulad ko na first hand na experience na yung ganitong setup, hindi talaga siya madali. Pero posible siya kapag may disiplina ka sa sarili mo. Maraming gustong makapasok sa ganitong opportunity. Sino ba namang hindi matutuwa? Free education or wala ka nang babayarang tuition fee. Pero ayun nga, dahil nga free tuition, nagkakaubusan din ng slots. So parang kagaya sa amin noon, nagkaubusan na ng slots sa batch namin. Kaya may mga hindi nakapag-enroll. Kaya if you were given a chance at makapasok kayo dito, grab nyo na yung opportunity at wag nyo sayangin kasi sayang talaga. Siguraduhin nyo na handa kayo kasi sayang naman kung libre na nga yung tuition fee tapos hindi pa matatapos. At tandaan niyo na hindi karera. Hindi karera ang buhay, pero hindi rin excuse para hindi ka gumalaw. Unti-unti lang, basta tuloy-tuloy. Diba? Sa dami ng kwento, nakapagluto na ako lahat-lahat. Charot. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Sa susunod ulit. Bye!